Halos nga 3 araw kami sa Cavite pero ngayon nga lang ako makapag-i-edit ng mga video namin. Kaya naman tara't samahan niyo ako mga ka-Disney. Abay halos nga alauna na kami umalis dito ng Montalban papuntang Cavite. Gawa nga ng sukat na namin yung oras papunta doon. Abay hindi namin nakalain na traffic pala. Alas 7 na nga kami ng gabi nakarating sa Cavite. Abay lupay-pay na sa sasakyan yung panganay ko. May hiluin kasi to sa mga sasakyan at panay suka sa bus. Kinabukasan nga pagkagising namin ay agad naman kami nag-prepare ng mga lulutuin namin. Alam niyo naman siguro kung anong pinunta namin sa Cavite. Syempre yung dagat na yun. At kung mapapansin nyo nga dito ay baha na naman. Hindi po yan baha. Nag-high tide po talaga yung dagat. At napansin ko nga rin po pala dito na sa tuwing pupunta kami ng Cavite ay saka lang siya mag-high tide. Pero nga kapag wala na kami at pauwi na ng Montalban saka naman walang high tide. Ang sarap ng pagbulbulin dyan ng mga sirena. Uy, ba't naman nadama yung mga sirena? Banda nga alauna ng hapon ay nagluto ako dito ng pansit para may makain-kain kami sa dagat habang naliligo. Habang nga naghihiwa-hiwa ako ng mga gulay-gulay doon, hindi ko na dito pinakita yung video dahil may kinatay sila. Hindi ko kasi kayang tingnan kaya hindi ko na lang sinama sa video. Tingnan nyo naman dito yung baklang ulikba na to. Abay kung ano-anong pinaggagawa sa sarili. Dito nga ay nagkayayaan na kaming mga ligo. Ilang hakbang lang naman yung dagat mula sa bahay ng tiyahin ko. Pagdating nga namin dito sa dagat ay medyo malakas yung alon. At syempre nga hindi magpapahuli tong isa ditong ulikba. Abay may baon ba namang sunscreen? At kahit nga walang araw dito ay naglagay pa rin ako ng sunblock. Gawa nga ng nakakasunog talaga ng balat yung dagat. Pero ganun pa rin naman yung kinalabasan dahil gumagamit nga ako ng Brilliant product tapos 3 araw ako naligo ng dagat. Agoy, sonog talaga ang fest ko for today's video. Sabi nga dito ni Akla ay picturean ko daw siya at nagulat naman ako dito yung kapatid kong bunso tumakbot hinubaran. Ay talaga naman ang kantsawan, sobra-sobra. Dito naman ay nagkayayaan na silang magkainan na may ginutom na kalalangoy. Ako nga hindi pa nga nakakalublob sa dagat pero nagutom agad yung bulate ko sa tiyan. Nagulat nga ako dito habang nagkakainan kami ay sinapian na naman ang masamang elemento tong kapatid kong babaitang to. At sa mga oras nga na ito ay wala pa dito yung asawa ko dahil for the busy pa dun sa kubo. Busy sa kaiinom sila ng tsuhin ko. Hindi, charot lang yun mga ka-Disney. Busy sila dahil niluluto nila yung pupulutanin nila. Bihira lang naman kasi talaga kami makapunta ng Cavite. Kaya naman sinusulit namin bawat minutong lumilipas. Hindi ko alam mga ka-Disney pero simula nung nalipat yung bahay namin ay parang feeling ko araw-araw boring. Palagi lang kasi ako yung mag-isang naiiwan sa bahay dahil yung asawa ko nasa trabaho at yung mga anak ko naman ay nasa school. Halos nga kinakausap ko na dito sa bahay yung mga aso, manok, pusa ng asawa ko. Sa part nga na ito mga ka-Disney ay kinabukasan na to ng umaga at nag-start na nga kaming mag-almusal. Hindi na nga ako nakapag-video ng gabi na yan gawa nga ng nalobat agad yung cellphone ko. After nga namin dito kumain ng tanghalian ay nagkayayaan na naman kami mga ligo sa dagat. Aba talaga naman at hindi talaga titigil hanggat hindi sunog ang mga mukha. Pauwi na nga lang kami ng mga oras na ito pero sabi nga ng asawa ko sumaglit daw muna kami sa dagat. Paano ba naman kasi magdamag silang nag-inuman abay hangover malala. Kaya para mawala yung pagkahilo niya ay sumaglit na muna kami dito sa dagat bago kami umuwi. At dahil nga last minute na namin to sa Cavite ay naglublob na nga rin ang Disney Princess ninyo. Pag uwi nga namin ng Montalban ay mamimisa namin tong dagat na to. Sinanyasan nga ako dito ng kapatid kong bunso. Sabi niya ay mababaw daw kaya naman lumusong na agad ako. Dumating na nga rin po pala dito yung iba naming kamag-anakan dahil nga last minute na lang namin to sa Cavite at pauwi na rin kami maya-maya. Natutuwa nga ako dito kay Red dahil sumama sa tsuhin ko para lumangoy sa dagat. Si Red nga na tinutukoy ko dito yung asong binuhat kanina. At habang nga naglulunoy ako sa dagat ay hindi ko nga napansin yung asawa ko. Abay nandito lang pala kung ano-anong pinaguhuli sa ilalim. May butas kasi siya dito nakita. Sabi ko nga sa kanya wag siya panay dukot dahil baka mamaya nasa ilalim niya na alimango ay talaga namang maiipit talaga yung finger licking good niya. Dito nga ay nahagip na naman ang camera ko yung may sayad kong kapatid. Hindi ko nga alam kung saan yan pinaglihin ng nanay ko. Abay kung ano-ano na lang ginagawa sa sarili. Sabi ko nga dito sa asawa ko ay maglunoy na para mawala yung hangover niya dahil babiyahe pa kami dyan. Bawat anggulo nga niya ay binibidyohan ko at sinasabihan kong ang pangit mo na. Abay tinawanan nga lang niya ako mga ka-Disney. Sa tuwing nahagip nga ng camera ko tong kapatid ko lagi na lang nasisiraan ng bait. Habang nga nagpapahinga ako dito sa may gilid ay ito namang si Red panay ang ungol. Naantay yung mga amo niya. For the busy kasi yung mga amo niya habang naliligo sa dagat. Sabi ko nga kay Red ay minuto na lang Red, saglit na lang kami dito at pauwi na rin naman na kami. Dito nga ay nagsiuwian na silang lahat pero kami na lang ng asawa ko at 2 naming anak yung natira. Abay sulit na sulit talaga yung mga oras namin dito sa Cavite. Dahil pag uwi nga namin ng Montalban ay pakikipagsagupaan na naman sa tunay na buhay ang kakaharapin namin. Nagkaya
Nagkayayaan na nga na umuwi na sa kubo dahil namamalat na talaga dito yung mukha ng bunso namin. Pag uwi nga namin sa kubo ay hindi pa rin umuhupa yung pagka-high tide ng dagat. Kaya naman tong panganay namin ay nanghuli ng mga isda. Tilapia nga yan mga ka-Disney na maliliit. Iuuwi nga daw niya yan sa Montalban. Abay sabi ko nga sa bus pa lang, tigok na yan. Nilambat-lambat nga lang yan itong panganay ko at ito namang bunso ko yung taga-kuha. Nagkape na nga lang muna kami dito ng asawa ko dahil parang papasukin ng lamig yung katawan ko. Pauwi na nga lang kami dito ay ginawan pa ako ng tsuhin ko ng bagong isda. Pinadalahan nga rin po pala nga nila kami dito ng, ewan ko anong tawag dito, baby shark yata. Basta masarap yan sa gata kaso hindi nga lang ako nakatikim dahil binigay ng asawa kong tokmol. Binigyan nga rin po pala kami dito ng pinsan ko ng mga pusit, mga kamukha nyo. Abay binakbakan ko talaga yan dahil fresh na fresh yan. Mas fresh pa sa mga mukha nyo. Bumili nga po pala dito ng ibon yung asawa ko. Abay iniiyakan talaga ng panganay namin. Hala shit, hanggang dito na nga lang din po pala yung video natin mga ka-Disney. Salamat po sa mga supportive viewers natin dyan. Thank you for watching. Bye!